Yun, vlog ulit. So ngayon, magbibigay lang ako ng ng simpleng update. Kasi after 4 years, kung ano na bang kumbaga, kung ganun pa rin yung performance ng Brio. So after 4 years. So yun, let's go. Yun. So, update ko na lang muna kung ano yung mga nabago ko dito sa Brio. So, wala namang major upgrade. Sa ngayon, parang napalitan ko. Dito sa loob, wala pang masyadong napalitan. Ito lang, yung sa may steering wheel. Tapos head unit ko, yun pa din. Tapos yung itong nag-upgrade ako ng dashcam na QCY. Kasi para sa akin napakahalaga na may magandang dashcam. Ayan, yung mattings, isa din sa importante yan, yung may magandang mattings. Kasi medyo pricey siya, pero worth it yan. Kasi katulad nito, kailan ko pa to binili, parang 2020 rin binili ko to sa online, parang nasa more or less 2,000 nata. Medyo mahal pa nun kasi kukunti pa yung kumbaga wala pang ibang option na pang Brio, kasi syempre bago pa yung unit, kukunti pa lang yung accessories. So ganoon naman palagi. And then ano pa ba dito? Ayun, yung itong center console, binili ko to online, parang nasa parang 700 to 800 sa online shop. Then ako na lang din nag-install, dahil lang naman siya, susok-sok lang naman. Tapos bukod doon, dito sa loob wala na akong ibang nadagdag na accessories. Sa labas medyo marami akong marami ng accessories na nalagay. Sa engine bay muna siguro. So doon sa engine bay, ang pinaka major na napalitan ko doon siguro yung yung battery. So in-upgrade ko na siya sa Motolite XL. Yan yung kagandahan na member ako ng HBCP, yung official member ako ng HBCP. Kaya may nakuha akong discount. Parang nasa 2,000 plus lang ata yung kinash out ko nun. So bali swap siya ng battery, then pag member ka, yan, may malaking discount. So yun, parang 2,000 plus lang ata yung binayaran ko dun. Tapos ayun, kadalasan naman ang laging pinapalitan doon sa engine bay ay yung air filter. Ayan. So kaka-check ko lang nung nakaraan, malinis pa yung filter niya. Na yun, tagal na, halos magwa 1 year na. Pero maganda pa rin yung malinis pa rin. Ayan, tapos yung engine oil, syempre, yun lang naman yung madalas palitan. Tsaka yung brake fluid tsaka clutch fluid. Sa Brio kasi magkasama na yung reservoir ng brake fluid at tsaka clutch fluid, yung manual kasi manual lang naman yung may clutch fluid. Tapos yan, yung coolant naman, bumibili na lang din ako sa online shop, yung Type 2, Honda Type 2 na kulay blue. So yun lang lagi yung ginagamit ko. Hindi na ako nagpalit ng kulay. Kung ano yung nakalagay dati, yun pa rin yung lagay ko para sure. Then sa accessories naman, yun yung LED na headlight, knob sight siya. Tapos
yung in-install ko na DRL, yung nasa may sa baba, DRL siya na may kasamang turning signal light. Ayan, tapos yung busina. Sa ibang accessories naman, ayun, yung yung spoiler na ako din lang yung nag-install. Tapos yung mga rain visor, mga ganun. Tapos ayan, the rest mga sticker na lang. So pagdating naman sa performance, after mahigit 4 years, oo, tama, mahigit 4 years, and then almost 60,000 kilometers na odometer reading, halos, ewan ko, parang halos wala namang pinagbago. Ganun pa rin, sobrang tahimik pa din, walang nginig. Yun yung isa sa pinakamagandang nakita ko sa mga sasakyan na Honda eh. Kasi hindi naman sa sinisiraan ko yung ibang sasakyan, kasi yung may mga ibang sasakyan kasi na halos parang 2 years pa lang na may nginig na. Kumbaga ito kasing yung Brio, parang mapapagkamalan mong hindi nakabukas yung makina kapag nakatigil siya. Yung wala siya halos nginig eh. Ang major na changes lang na napansin ko yung sa may gulong, kasi hanggang ngayon stock na gulong pa rin yung gamit ko eh. Siguro dahil na rin sa hindi na align yung gulong, kaya kapag parang nasa 90 to 100 yung takbo niya, hindi na smooth yung takbo, parang medyo nanginginig na. Ayun, nag-iba-iba lang ngayon kasi iniikot ko yung gulong, nag-rotate ako ng gulong. Parang nagba-vibrate siya kapag nasa 90 to 100 na yung takbo. So possible hindi na balance yung gulong. Ayun, yun pala, yung tama, hindi na balance yung gulong kasi pinapa-align din yan, pinapa-balance din yan, lalo na kung nag-rotate ng gulong at saka kung may mga may kain na yung gulong. Kasi sa tinagal ng panahon na lalo ito medyo gamit na gamit, nagkakaroon talaga ng ng kayod yung gulong, kumbaga numinipis siya. So kailangan siyang ipa-align, ipa-balance. So hindi ko yung ginawa. Kaya medyo may yun na yung napansin ko, meron na siyang vibrate. Pero sa suspension, sobrang ganda ng suspension ng ng Brio. Majority Honda, maganda yung suspension. Tsaka wala pa man akong naririnig na mga lagutok, kalampag. Kasi yung 4 years parang ewan ko, parang matagal na yun eh. Kumbaga hindi na bata yung sasakyan, naka 4 years na. Though well maintained naman ito, at saka hindi naman basta-basta ginagamit, maingat naman yung magamit. Kaya feeling ko ayun, batang-bata pa rin si Brio. At yung mga brake pads ko pala at saka brake drum, stock pa din, yun pa rin siya. Ewan ko, parang siguro dahil manual, hindi kailangan ng gumamit ng hindi kailangan magpreno, hindi katulad ng matic na obligado ka talagang gumamit ng preno para tumigil. Ito kasi syempre manual, pwede ka mag low gear lang, babagal na siya. Hindi ka obligadong mamwersa ng preno, hindi katulad nung pag matic kasi hindi naman talaga siya babagal pag hindi ka na mareno. So yun, kaya siguro medyo matipid din siya sa brake pad and brake drum. Sa performance niya, wala, ganun pa rin eh. Kung ano yung pakaramdam ko dati, kung paano ko siya hatawin, ganun pa din. Siguro ganun talaga pag yung magandang klaseng makina.
Kumbaga basta maayos yung pag-aalaga ng makina, parang hindi magda-downgrade yung performance niya. Though na kumbaga may mga parts na wear and tear, pero napapalitan naman kasi yun, tulad ng mga brake pad, yung gulong. So soon magpapalit din ako ng gulong, pero baka unahin ko na lang muna yung brake pads tsaka brake drum, kasi siguro on-due na din, lagpas 4 years na rin, so stock pa rin. So kahit medyo makapal pa siya, papalitan ko na rin sa sunod na PMS. Actually on-due na rin yung nito yung langis. Halos kasi once a year na lang ako palit ng langis ngayon. So ang 1 year niya taing sa July, so on June na rin siya. Siguro bago mag June, ayun, papalit na rin ako ng langis, and then isasabay ko na yung brake pad at saka brake fluid. So yun, overall halos walang pinagbago yung Brio. Yung sinabi ko nagbago lang, yun nga, kasi syempre yung gulong napupudpud yan, kaya nagkaroon ng nginig kapag medyo mabilis na. Pero yung makina sobrang tahimik pa din, which is normal siguro sa 4 years old na sasakyan. Ang ano nga lang dito, yun kung naririnig siguro sa video, medyo ewan ko, siguro nasa gulong din, medyo maingay yung gulong. Yun nga, yung road noise. Ewan ko lang kapag napagpalit na rin akong gulong. Basta unahin ko na lang muna yung langis niya tsaka mga brake pads. Yung mga cons kasi hindi ko na pinagpapapansin yun, kasi kapag ako, kasi naniniwala ako kapag meron kang sasakyan, kahit anong sasakyan yan, maganda yan para sa'yo kasi sa'yo yun kumbaga halos pros na lang yung mga iisipin mo, hindi ka na iisip ng cons. Parang syempre kapag sasakyan mo, puging-pugi ka dyan, gandang-ganda ka kasi sasakyan mo yan So yun na lang siguro ngayon. Gusto ko lang din mag-update tsaka makapag-vlog ulit. Balak ko kasi ibalik na yung palaging makapag-upload, yung gusto ko mag-vlog ulit. So ito, sana magtuloy-tuloy na. Maraming salamat sa mga nanood at hanggang sa muli. Peace. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.